inaantay ni Catalina ang pag-uwi ni Isaac, buong akala niya, uwi agad ang lalaki gayong alam nito na nakasunod siya sa kanya. Ngunit hindi. Muling tinuloy pa rin itong sinasabi niyang palusot sa kanya. Pero regularly naman na nag-update ang lalaki sa kanya. Hindi niya lang nire-replyan. Ang sabi nito, naroroon na daw siya sa business travel niya sa Isabela. So hindi yon lie. Totoo na meron siyang business travel. Pero hindi niya malaman kung bakit pumunta siya sa bahay ng ibang babae. Anong ginawa niya doon at sino yung babae? Wala namang alam si Catalina sa kamag-anak o kapatid pa niya na babae bukod kay Luisa. Kaya imposible na merong related yon. Isa pa kaninong ultrasound na yon. Habang si Senya ganun pa rin, hindi pinapansin ng asawa kahit na noong minsang kumprontahin siya ni Patrick kung bakit ganun ang pakikitungo niya. Hindi niya sinabi dito na alam na niya na may iba itong babae. Sinusubukan pa siyang bigyan ng bulaklak ni Patrick. Chocolates, ngunit wala nitong effect kay Zenya. Pakiramdam niya, ginagawa na lang yun ni Patrick para hindi maghinalang anak nila na maghihiwalay sila. Pabor siya doon pero hindi niya kayang magpanggap sa harap ni Vanna. Sa ngayon, wala na muna siyang gagawin. Iniintay niya lang na umamin mismo si Patrick sa kanya. Pero kung hindi nito gagawin, baka isang araw siya na mismong humuli sa kababuyan nitong ginagawa. Hindi na rin niya kayang tumira sa isang bubong kasamang lalaki na mapagpanggap at sinungaling. Paalis na sana si Catalina para pumunta sa kanyang bagong unit na biglang dumating si Zenya, sakay ng kanyang kotse. Kat, samahan mo ko. Nakita ko yung babae papunta sa office ni Isaac. Mukhang magkikita sila ng babae ni Patrick. Dahil siya narinig, hindi nagdalawang isip si Catalina na sumama sa kaibigan. Parehong nasa isip ng dalawa ng kapal naman ang mukha nito para pumuntang babae sa public place of work ni Patrick. Habang nasabihan silang dalawa, walang namamagitan na kahit na anong pag-uusap sa kanilang dalawa. Kapwa hindi natutuwa, kapwa handang manugod anumang oras. Hindi nila palalampasin ang paninira ng babae sa pamilya ng may pamilya. Pagkarating nila sa kumpanya, kaagad silang sumakay sa elevator upang pumunta sa pinakang top floor. Nang bumukasyon, nakita kaagad nila sa dulo si Patrick na kausap ang babae. Sinasabi ni Senya na babae nito, isama mo pa ng suot nito ay parang babae sa tabi-tabi na nag-aalok ng bayaran sila para sa isang gabi. Mas lalong kumukulong dugo ni Senya sa nakikita. Hindi lang yon, tila nagmamakaawa sa kanyang babae. Pat, please naman. Hayop kang babae ka. Hindi na pinigilan ni Catalina kaibigan na kaagad nitong dambahan ng babae at sabunutan to. Laking gulat naman ni Patrick dahil sa nangyari, ngunit hindi siya pinalapit ni Catalina sa dalawa para pigilan to. Kat, ano to? Huwag mo ko pigilan para mapatigil ko sila. Babe, shit. Tigilan mo ngang pagpapanggap, Patrick, sigaw na sabi ni Catalina at masama na tingin nito sa lalaki. Anong pagpapanggap na sinasabi mo? Kunot noon na sabi ni Patrick sa kaibigan. Isa kang malaking cheater. Cheater! Cheater! What? Gulat na sabi ni Patrick na marinig ang sinabi ni Catalina. Pag mo ko mawat-wat dyan, Pat, umamin ka na lang dahil huling-huli ka na. Mas lalong naguluhan si Patrick dahil sa sinabi ni Catalina. Ako? Nanloko? Paano? Napatingin si Patrick sa nagsasabunutan pa ring babae sa may gilid nila at doon nalaki ang kanyang mata. Hindi kaya iniisip ng dalawa na niloloko niya si Senya at ang babaeng sinasabunutan nito ang pinangloloko niya. Umiling naman kagad si Patrick kung kaya mas lalong nainis si Catalina at hindi na napigilang sabihin sa lalaki mga nakita ni Senya. Nakita ka niya sa cafe, kasama yung babaeng yan. Pinigilan ka pa niya sa kamay habang nag-uusap kayo. Isama mo pa na umalis ka ng 10 oras ng gabi at nagpupunta sa isang hotel. Kapag tumatawag sa yung kabit mo, sa labas mo rin sinasagot ang tawag. Pero kapag ako, sa loob lang ng kwarto nyo. Hingal na hingal si Catalina matapos niyang sabihin ng lahat ng kagagawa na yun ng lalaki. Pero hindi niya inasahan ang biglang pagtawa ni Patrick na napakalakas. Natigilan tuloy si Catalina at nagtatakang tinignan si Patrick sa tawa ng tawa. Bakit ka tumatawa? Huling-huli ka na kasi. Sigaw niya dito, ngunit hindi pa rin ito huminto. Sa Senya na sinasabunutan ng babae, kusang napahinto dahil siya malakas sa tawa ng asawa. Mabalang niyang binitawan ng buhok ng babae na siyang ikinabagsak nito sa sahig. Hinihingal na lumingon siya sa kinalalagyan ni Patrick. Bakit ka tumatawa? Singal na sigaw ni Senya dito. Ikaw kasi babe. Kung sinabi mo sa akin agad, edi sana hindi na umabot pa sa ganito. Halos mamatay nakakatawa si Patrick.
dahil sa nangyayari. Si Catalina at Xenia naman nagkatinginan sa isa't isa at kapwa hindi alam kung bakit tumatawang lalaki. Ang babaeng sinabunutan naman ni Xenia tuluyan na nilang nakalimutan at hinayaan sa kung saan. Dahil tumatawa pa rin si Patrick, hindi na napigilan ni Xenia na paluin to sa braso para huminto ito kakatawa. Kapag hindi ka huminto kakatawa, mananagot ka sa akin. Ouch! Ang sakit naman babe, reklamong sabi ni Patrick at huminto na rin siya kakatawa. Oo na, hihinto na. Ikaw naman kasi kung kinausap mo na ako kagad. Ano nga kasi yon? Kung sinasabi mo na lang kanina pa, bakit kailangan mong umalis na hindi nagpapaalam? Tapos this oras pa ng gabi. Yung alam na alam mong tulog ako, tapos sumasagot ka ng tawag sa labas. Yung tipong ayaw mong marinig ang pag-uusapan nyo. Napakamot si Patrick sa kanyang ulo dahil sa mga sinabi ng asawa. Totoo naman ang lahat ng sinabi nito. Pero hindi niya alam na nakatunog na palang asawa sa kilos niya. First time niya rin kasing gawin yon kaya hindi niya rin alam ang mga consequences na pinagagawa niya. Ayaw ko talagang iparinig sa'yo kasi surprise yun. Anong surprise? Pilit na sigaw na sabi ni Xenia dito. Si Patrick naman ay napabuntong hininga at naglakad papunta sa table niya at merong kinuha doon. Nakalagay lang ito sa ibabaw ng mesa niya dahil pinagmamasdan niya ito habang siya'y nagtatrabaho. Alam niya kasi na matutuwang asawa sa oras na ibigay niya ito sa kanya. Lalo na't alam niyang mahilig sa ganun ng babae. Naalala niya nung binida sa kanya ni Xenia ang collection niya sa mga ito. Oo, surprise. Mamaya ko sana ito ibibigay sa'yo kaso ganitong nangyari. Isa pa, mukhang nakalimutan mo kung anong araw ngayon. Pagkakuha niya noon, hinarap nito kagad kay Xenia at nalaki ang mga mata at bibig niya na makitang mamahaling rilong nasa kahon pa nito. Happy anniversary babe. Malaking itinasabi ni Patrick dito. Totoo na lumalabas ako ng 10 oras ng gabi dahil yun ang free time ko. Bukod doon yung hindi mo malalaman, nahihiya na nga ako sa mga nakakausap kong pagbibilan ng relo na yan. Ilang beses akong nag-fail sa paghahanap ng exact unit na alam kong gustong gusto mo. Hindi magawang makapagsalita ni Xenia habang hawak ng relo na regalo ni Patrick sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig kung kaya nagpunta siya sa table ni Patrick dahil alam niya na mayroong calendar doon. Tunay ngang sinasabi ni Patrick lalo na't meron pang bilog ang date ng araw ng kanilang kasal. Kaya kung patunayan na purely business lang ang pinunta ko doon at pagkausap ko sa kanila, vlogger pa ngang nabilan ko niyang relo at sigurado ako na nakapost ng dealing namin sa price ng relo na gift ko sa'yo. Natatawang sabi ni Patrick. Nang maalalang pagtawad niya sa kausap, siya pa naman yung tipo ng taong kuripot kung kaya ginawa niyang lahat para makakuha ng malaking discount. Paano yung time na hindi mo ko pinapansin? Naguguluhan na tanong ni Xenia sa kanya. Yun ba? Binibigyan kita ng space. Ayaw ko lang na mas lumala ang away natin kapag pinilit kita. Isa pa, ayaw ko makita ni Vanna na hindi tayo nagpapansinan ng ganon. Tinanong nga ako ng bata kung bakit hindi kita pinapansin. Nagpaliwanag naman ako ng maayos sa anak natin. Actually, alam nga niyan tungkol sa surprise ko sana sa'yo ngayon. Dapat magdi-dinner tayo sa isang restaurant tapos ibibigay ko sa'yo yan. Kaso eto, pinagbibintangan niyo na ako may kabit. Napatingin si Xenia kay Catalina dahil siya mahabang sinabi ng kanyang asawa. Nakangiti na rin si Catalina ngayon kahit nagulat ang mukha nito. Ginusto ng kaibigan si Patrick ko kaya tumango sila at tumingin muli sa asawa. Happy anniversary babe. I'm sorry hindi ko alam. Shh, it's okay babe. First time ko din na mag-surprise sa'yo, hindi ba? Kaya siguro hindi naging maayos ang outcome. Hindi ko naisip na baka maghinala ka sa akin na kakaiba. Niyakap ni Patrick ang asawa kaya wala na rin nagawa si Xenia. Kung hindi yakapin ng asawa, hindi nito napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahil buong akala niya talaga niloloko siya ni Patrick. Buong akala niya masisira ng kanilang pamilya. Pero lahat ng yon hinala lang pala. Lahat ng yon walang katotohanan. Samantalang si Catalina naman masaya para sa dalawang magkaibigan. Nawala na rin ang inis niya kay Patrick dahil valid naman palang reason nito. Ngayon mas naging lesson na yon sa kanya na dapat pakinggan mo ng partner bago magalit sa mga ito. O hindi kaya kumprontahin na kaagad para malaman ng totoo. Kung hindi ito aamin sa tao naman na yon, wala na silang kontrol sa ganong sitwasyon. Naalala tuloy ni Catalina ang sinabi sa kanya ni Isaac na magpapaliwanag to sa kanya once na makauwi ito. Ngayon ang uwi ni Isaac kung kaya sigurado siya na makakausap niya ng lalaki ngayon. Siguro hintayin na lang niya na mag-usap sila bago siya magalit ng tuluyan dito. Ayaw niyang magaya sa nangyari ngayon kila Xenia at Patrick kaya makikipag-usap siya ng maayos.
Katulad nga ng laging sinasabi ng tumayong ina sa kanya, walang hindi nadadaan sa maayos na usapan. Ang sakit ng anit ko, sino ka bang babae ka para sabunutan ako? Napalingon sila sa nagsalita at nakatayo na ngayon ang babaeng sinabunutan ni Senya kanina. Doon lang nila naalala muling babae. Kung ganun, sino siya? Nakita ko nakasama mo siya sa cafe at pinipigilan kanyang umalis. Takang tanong ni Senya kay Patrick. Doon na nagsimulang hindi makasagot si Patrick. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa dalawa kung sino nga bang babaeng ito. Pero si Catalina, napakunot ang kanyang noon na mamukha niyang babaeng nasa harapan nila. Gulo-gulo ng buhok nito ngayon at bakas ang pagkairita sa mukha ng babae dahil siya nangyaring sabunutan. Dahil nga biglaan yun, hindi niya nagawang lumaban at patuloy siyang sinabunutan ni Senya na sobrang lakas. Sorry girl ha, akala ko kabit ka nitong asawa ko. Hinging pa umani ni Senya sa babae. Kabit? Ako? Mukha ba akong kabit? Taas kilay na sabi ng babae. Naiinis si Patrick sa paraan ng pagkausap ng babae sa asawa. Kung tutuusin, parang ang kabit ang dating niya, lalo na kapag nalaman na ngang ito ang totoo. Pero hindi pa nila pwedeng malaman ang totoo, lalo na't wala pa si Isaac. Ang pagkakaalam niya, papunta na doon si Isaac dahil sinabi niyang nandun naman ang babae at hinahanap siya. Pero bakit wala pa rin ito? Ikaw, napating sila kay Catalina na magsalita ito. Maging si Senya at Patrick ay hindi makapaniwalang kilala ni Catalina ang babae. You know me? Tanong ng babae sa kanya. Hindi ba't ikaw ang fiancé ni Isaac? Ibig sabihin, aware ka pala sa aming dalawa. Sa inyong dalawa, anong ibig sabihin nito, Pat? Kung kanina alam ni Patrick na baliwalang galit ng asawa dahil wala naman siyang ginagawang mali at alam niyang tamang hinala lang ang nasa isip ni Zenya. Pero ngayon siguradong nagagalit nito sa kanya. Kilala pa naman niyang magalit ang asawa. Magkaibigan pa lang sila, kabisado niya na to. Samantalang si Catalina naman natigilan sa narinig. Kung ganun meron ngang namamagitan sa kanilang dalawa ni Isaac? Ikaw yung babae na nakatira sa Pampanga, hindi ba? Nakita ko na pinuntahan ka ni Isaac days ago. Bago siya pumunta sa business travel niya. Napangising babae sa sinabi ni Catalina at tumango ito. Ganun na nga, hayaan mo ko magpakilala sa'yo at sabihin na rin ang totoo. Dahil mukhang hindi magawang sabihin ni Patrick at Isaac sa'yo. Naalarma si Patrick dahil siya narinig at agad na lumapit sa babae. Tumigil ka, Georgia. Wala ka sa posisyon para sabihin kay Catalina ang nangyayari ngayon. Sinamaan ng babae ng tingin si Patrick nang sabihin nito yon sa kanya. Wala sa posisyon? Hindi ba sinabihan ko na kayo kung hindi niyo sasabihin kay Catalina? Ako magsasabi. Galit na sigaw ng babaeng nagangalang Georgia. Ano bang sasabihin mo? Sabihin niyo na kung hindi sasabunutan ko kayong pareho. Sigaw na sabi ni Senya at naiirita na. Sa pag-uusap ng dalawa, tuminaman si Georgia sa kanila at nagsalita. Meron kaming anak na lalaki ni Isaac. 3 taon na. Natigilan si Catalina sa narinig. Habang si Senya naman napatakip sa kanyang bibig. Dahil sa nalaman. Unti-unting nag-flashback kay Catalina ang nangyari ilang taon na nakalipas. 4 na taon siyang wala sa Pilipinas kaya hindi niya alam kung anong pinagagawa ng lalaki. Isa pa hindi naman sila ng panahon na yon kaya wala siyang karapatan na husgahan si Isaac. Lalo na't lalaki ito. Mayroong pangangailangan. Ang hindi niya lang matanggap bakit kailangan itago ng lalaki. Sigurado siya na nag-ultrasound na nakita niya sa damitan ni Isaac ay sa babae, sa anak nila na sinasabi nito. Ikaw ba ang nagbigay ng ultrasound kay Isaac? Utal na tanong ni Catalina dito. Oo, sa akin galing yon. Nanlalamig na rin ang kamay ni Catalina dahil sa mga nangyayari. Gusto niyang sumigaw dahil sa sakit. Pakiramdam niya binibiyak ang kanyang puso sa mga nalalaman. Napabuga na lang siya ng hangin dahil pakiramdam niya hindi niya nakakayanin. Paano napunta sa kanya ang sitwasyon? Nung una si Senya naghihinala sa asawa na meron tong kabit. Tapos ngayon lalabas si Georgia, nagsasabi na meron silang anak ni Isaac. Napatunayan nga na walang kabit si Patrick at masaya siya para sa mga kaibigan. Pero paano siya? Paano ngayon na nalaman niyang meron palang ibang anak ang mapapangasawa niya? Samantalang si Isaac naman nasa loob ng elevator at kanina pa hinintay na bumukas ito. Hindi na siya mapakali sa loob dahil malakas ang pakiramdam niya na mayroong nangyayaring hindi maganda. Hindi niya lang malaman kung anong hindi magandang nangyayari na yon. Pero nang bumukas ang pintuan ng elevator, doon na niya nalaman kung anong nararamdaman niya na hindi maganda. Malayo pa lang kita niya na sila Zenya, Patrick at Catalina nakaharap si Georgia na ilang araw na rin tinatago ni Isaac. Bumilis ang tibok ng kanyang puso't dali-daling tumakbo. Papunta sa gawin ng mga tot mabilis na niyakap si Catalina. Nagulat si Senya sa nangyari lalo na't dumaan ito sa kanyang gilid.
Napatingin sila kay Isaac na yakap-yakap na ngayon si Catalina. Let me explain, mahal. Magpapaliwanag na muna ako, please. Sabi ni Isaac at rinig na rinig nilang lahat yon. Si Catalina naman hindi alam kung papayag ba siya o hindi, pero ang sigurado lang siya ay nasasaktan ito ngayon. At dahil sa sakit na iyon, alam niyang maaring makapagsalita siya na hindi maganda kung kaya tinulak niya palayo si Isaac. Saka na tayo, mag-usap, Isaac. Hindi makatingin na sabi niya dito at naglakad na paalis, ngunit kagad siyang pinigilan ng lalaki. Kat, sandali. Pak! Hindi natuloy ni Isaac ang sasabihin na bigla siyang sampalin ng babae sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, yumanig ang buong mundo. Dahil sa sampal na yon, pakiramdam niya, matatanggal ang kanyang panga sa sakit. Well, binuhos ni Catalina ang kanyang galit sa sampal na yon. Kaya alam niyang malakas ang pagkakasampal niya. Para yan sa pagsisinungaling tungkol sa ultrasound. Pagkasabi ni Catalina noon ito malikod na siya para umalis. Gulat man ang kanilang mga kaibigan, ngunit kagad na humabol si Senya dito. Catalina, sandali! Hahabol din sana si Isaac kay Catalina nang pigilan siya ni Patrick. Hayaan mo muna siyang mag-isip ng maayos, Isaac. Iniwasan niya lang na magkasakit kayo sa salita. Lalo siya dahil pakiramdam niya niloko mo siya. Well, niloko mo nga siya. Ano ba kasing sinabi mo tungkol sa ultrasound? Mahabang linya ni Patrick habang si Isaac naman ay napatingin na lang kay Catalina na sumakay ng elevator. Ang sabi ko galing yun kay Luisa. Napatapik si Patrick sa kanyang noo dahil siya narinig. Talagang magagalit sa'yo yun kasi nagsinungaling ka. Hayaan mo, ito na lang muna si Georgia ang kausapin mo. Dahil sa pagbanggit ni Patrick kay Georgia doon niya lang ito naalala. Tandang-tanda pa niya ang araw na nagpunta sa kanya ang babae.